Sa Cebu pa rin, nasa Tabogo naman ang ating mobile journalist na si Ivan Tarinque. Ivan, kamusta ka dyan and what have you seen so far? Denise, simula nga kaninang umaga no, nag-ikot tayo dito sa Tabogo. No, iisa lang yung sigaw ng mga residente na nakausap natin no, na bigyan sana sila or dalhan sana sila ng tubig na may inom at pagkain. No, yan kasi ngayon yung problema ng ilang mga residente dito sa may barangay Tabogo. No, habang nag-ikot tayo, no, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo yung mga nakita nating mga pamilya na nagkasabit ng mga tarpaulin. No, o kaya na itong mga kasulatan na bring us food, bring us water to drink. Kanina nga, napasyalan natin yung isang bahay, ng isang residente dito, no, na apektado nung lindol. No, nakita natin yung isang parte ng kanyang bahay talagang gumuho na. At tinanong na natin siya kung kamusta yung tubig dahil isa yung doon sa kanyang hinihiling. No, and ang pinakita na lang niya sa atin isang galon ng tubig. No, napaghahatian pa nung nasa 5-6 nilang kamag-anak, no, Pops Lord and Denise, no. Kaya doon pa lang, no, nakikita na hirap na raw sila doon sa kanilang sitwasyon, lalo na mas nagiging mahirap daw dahil wala pang tubig at pagkain na umaakyat ngayon, no. And so far, no, Pops Lord Denise, and nagkaroon tayo ng confirmation kanina, no, 5 yung confirmed deaths dito sa barangay Tabogon dito sa may Cebu, no, and multiple naman yung mga facilities na declared na unsafe gaya ng kanilang municipal hall, public market at yung kanilang sports complex. Pero itong sports complex nila, Pops Lord Denise, ito yung magiging centralized station nila doon sa distribution ng kanilang mga relief goods, no. So yung mga residente pupunta doon at doon makukuha yung relief goods para nga dalhin sa kanilang mga bahay. Pero bukod dyan, no, Pops Lord, syempre nung binabiyahe natin itong nag-ikot tayo dito sa Tabogo, no, talagang kapansin-pansin talaga yung mga bahay na sira-sira, no, may mga bahay na gumuho at yung pinaka nakakaba dito, Pops Lord Denise, yung tulay, no, yung isang tulay dito sa may Tabogon, talagang nakita yung lumaki yung gap nung bridge, no. Kaya naman dahan-dahan yung mga nakamotor, mga nakasasakyan na dumaan dito. And tinanong nga natin yung isang residente kung dati ba ganun na ba talaga yun? Ang sagot niya, simula lang daw po yun. Nung lumindol nitong Martes ng gabi. Evan, okay, yung Tabogon ay tama, no? Nasa ilalim ng Bogo. So, kumbaga from Cebu, the capital, mas mauunang marating yan, ano? Tama? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Mauuna itong madaanan bago pumunta doon sa Bogo. Pero ito ay isa rin doon sa talagang naapektuhan din nung malakas na lindol, no. Kasi magkakatabihan, no, Pops Lord, no, magkakasunod yan. Etong Tabogon, Bogon, saka yung Sanrem, no. So yun yung isa pa doon sa pinaka rin apektado rin, no, nasa 22 na personal yung mga namatay doon, no, yun yung bilang. And bukod pa diyan, no, Pops Lord, talagang dito sa may Tabogon ang reklamo ng mga residente dito yung supply daw nung relief goods na hindi raw nila nararamdaman na kanilang natatanggap dito, Pops Lord Denise. Sorry, Ivan, ano? Sa report kanina, si Arles, of course, nasa Bogo. Nakikita natin sa likod niya maraming nangyayari. Pero dyan sa inyo, no? Parang tahimik, walang parang tahimik. Ano bang mga efforts o baka hindi lang nakikita natin sa camera? Actually, kasi Pops Lord, ikot ko rin kayo ngayon dito, no? Currently, nandito kasi tayo para sa isang center, no? Malapit sa may, pag ito kasi yung galing sa may barangay Tapul, no? Ito yung side na maraming mga residente na hindi raw nakakakuha ng mga release goods, ang tubig ng pagkain, no? So currently nandito sa gitna yung nag-iisang gas station dito, no? Kaya kanina maraming mga nakamotor na nakapila dyan. And pagbaba lang natin dito, may simbahan din dito, pero yun daw yung isa rin daw sa nasira. Pero kasi currently yung main na lugar na pinag-ikutan ng mga relief goods ay yung sa kanilang sports complex na which is a few
a few minutes away from here, no? So doon umiikot para daw centralize yung pag-distribute at pagkuha ng mga relief goods ng mga residente dito sa Barangay Tabongon. Pops Lord. Ivan, yun bang bine-mention mong tulay kanina ay kailangan pang tahakin para makapunta dun sa sports center o hindi naman kayang lakarin niya ng mga residente papunta sa sports center? Denise, kanina kasi yung dinaanan nating tulay, galing kasi tayong Bogon kanina. So, uninevitable talaga na dadaanan talaga namin itong tulay na to. Pero marami rin talaga residente na dinadaanan ito, no, palabas at papasok nitong Barangay Tabogon dito nga sa may Cebu, no? Pero not necessarily, no, kasi yung galing let's say galing sa may bandang city center sa may Cebu City, no, hindi nila kailangan daanan ito. Pero yung mga galing Bogon, yung galing sa may Bantay Islands, no, dadaanan talaga yan pababa doon sa pababa ng city center. Pero aside from that, hindi naman siya kailangan, not necessarily daanan ng mga residente. Kayo ba may matutuluyan dyan, Ivan? O nagkasira-sira din ng mga pension houses at mga inn at mga resorts? Actually, Pops Lord, sa ngayon, no, naghahanap pa kami ng matutuluyan for the next few days, no? Dahil it's either sira yung mga pension house or yung mga apartment na pwede naming ma-rent, yung iba naman fully booked na. Gaya nung nangyari sa amin kagabi, nung pagpunta, nakwento nga ni Arles kanina, no, pagdating namin doon sa may apartment, isa pala yun doon sa Gumuho. At saka naman kami naghanap. Pagdating namin doon sa isa pang resort, fully booked na yung kanilang mga bookings for the weekend. After the news. Alright. O sana makahanap kayo ng matutuluyan at makakain at mainom na tubig. Anyway, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo dyan. Ang ating mobile journal, Ivan Tarinque. Our thoughts are with the people of Cebu.